Sa politika, hindi ko pa yan mahirap kasing magsabi na ngayon o mag-isip na sige na nga, balik ako sa politics. Kasi alam mo, hindi ganun kadali yun. Malaki na ang nagbago sa sistema ng politika sa bansa mula nang huling maupo sa pwesto si dating Senador Leila de Lima. Kaya naman hindi pa niya madesisyonan kung muli niyang papasukin ito matapos makalaya. Ayon kay former Senator de Lima, marami rin ang dapat niyang ikonsidera gaya ng resources na wala siyang masyadong kakayahan sa gayon. Mahirap, I have to be honest about it. Mahirap. Now, nowadays you cannot just bank on your own credentials to be elected. Yung track record, hindi rin sapat na track record lang. You have to deal with the realities of Philippine politics. So hindi ko alam, since bumabangon pa lang ako uli, rinirebuild ko nga yung buhay ko na sinira nila o sinubukan nilang sirain. Sa ngayon, gusto muna niyang makabalik sa pag-practice ng law at makapagtuturo sa law school. Ngunit sa kabila nito, hindi anya siya titigil sa kanyang advokasya na pagsusulong ng human rights at hindi tatahimik kapag may mali siyang nakikita kahit pa sa kasalukuyang administrasyon. Tutulong din si de Lima lalo na sa paggamit ng hustisya ng mga biktima ng war on drugs ng nakaraang administrasyong Duterte. Sa human rights, siyempre palaging mainit ang usapin nung mga nangyari nung past regime, yung war on drugs na tinarget lang yung mga poor, the helpless, the powerless. So maraming mga dumalas na dugo doon. Sa ngayon, hinihintay na lang niya ang pakikipag-ugnayan sa kanya ng ICC. Itong usapin ngayon na nakalaya na ako, and I've been saying that I'm willing to cooperate in whatever capacity, lalo na yung ating yung naging mga findings namin noon, karanasan namin noon doon sa DDS investigation sa Davao. Giit pa nito, may jurisdiksyon pa rin ang ICC sa Pilipinas at may dapat managot na mga matataas na dating opisyal ng pamahalaan sa madugong laban kontra iligal na droga. Wala naman talaga tayong nakikita na gumagalaw, na tunay, na serious, na determinado para panagutin yung mga nasa taas. Kasi ang mga nakikita lang natin, yung mga in-announce dati ng DOJ, mga ilan-ilan ng mga naging investigasyon nila, but involving only low-level perpetrators. Makailang ulit nang sinabi ng Justice Department at Office of the Solicitor General na walang karapatan ang ICC na manghimasok sa bagay na ito. Binigyang diin din ng dalawang ahensya na kayang resolbahin ng Philippine Justice System ang mga kaso patungkol sa madugong kampanya laban sa droga ng nagdaang administrasyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.